Ready na ho ba tayo makinig ng Word of God? Ayan, kung ready na ho tayo, mag-share lang po ako ng isang kwento. Last Wednesday, may meeting po ako sa Quezon City, kasama ko yung mga pastor, at kami po yung nag-lunch out. At nung nakakain na po kami, marami pong natira. So sabi namin sa waiter, Sir, baka pwedeng pakibalot na lang yan. Siyempre, papasyaro na namin yun, yung tira. At habang binabalot po yun, yung aking pong kasamang pastor, nag-share po ng joke. Share ko sa inyo yung joke niya tungkol sa take-out. Sabi niya, may isang pamilya daw po na kumain sa isang mamahalin at sosyal na restaurant. At nung tapos na silang kumain, may natira. Ngayon, dahil mamahalin at sosyal yung restaurant, nahihiya silang i-take out. So, kasi kakahiya naman, i-take out pa natin to, mamahalin yung restaurant, sosyal. So sabi nila, ganito na lang. Kunyari kay Doggy, kay Brownie. So sabi nila, Sir, pabalot naman to. Dadalhin lang namin sa aming aso si Brownie. Wala problema po. Sige, binalot po yun. At nung iaabot na po sa kanila, sabi po ng waiter, Oy, eto na po, ma'am, sir, eto na po yung pinabalot nyo. Dinagdagan ko na po yan. Sabi niya gano'n. Dinagdagan ko na po yan. May natawa. Alam niyo po, bago ako natawa, inisip ko pa eh. Hindi. Ibig sabihin, hindi na niya makakain, hindi dinagdagan yung tira-tira. Diba? Inisip ko pa bago ako natawa, bakit kaya ang joke minsan hindi nakakatawa? Kasi minsan, yung bumibitaw ng joke, wala sa timing, wala sa tempo, hindi magaling mag-joke. O yung joke niya, sadyang hindi talaga nakakatawa. Meron na bang nag-joke sa inyo na gano'n na nag-joke kayo tapos ilibing na yung joke na yan, di ba? Kasi hindi talaga nakakatawa. O hindi ka natawa kasi sobrang lalim ng joke. Diba may nag-joke ng gano'n, sobrang lalim, siya lang nakaintindi. Minsan gano'n ho sa church. Alam niyo sa church minsan, may magtuturo, siya lang nakakaintindi. Sobrang lalim. Kaya ang tao, ano nangyayari? By the way, bago po yan. Ang joke po ay hindi po siya dapat malalim kasi dapat mababaw lang para hindi nakakasakit ang joke. Tama po ba? Meron bang yung joke ba nakakasakit minsan? Dapat mababaw lang ang joke para hindi nakakasakit at ang joke dapat madaling maintindihan. Punta na po ako sa church, minsan may nagtuturo po sa church, sobrang lalim, siya lang nakakaunawa. Kaya ang tao, anong nangyayari sa tao? Tulog. Diba? Alam niyo pong magaling na tagapagturo, yung malalim, napapaintindihan na parang mababaw at madaling naiintindihan ng tao. Yun ang magaling magturo. At ang magaling magturo, naaakusahan na mababaw siya kasi yung malalim napapababaw niya para maunawaan ng pangkaraniwang tao. Preaching are meant to be deep but easy to... Alam niyo po, ang Bible, malalim na ang Bible eh. Basahin niyo ang Bible, sobrang lalim na. Ang trabaho ng nagtuturo, hindi pababawin, kundi ipaintindi ng madali sa tao ang malalim na mensahe ng Bible. Tama po ba? Kung malalim na, pinalalim mo pa, paano pa maintindihan ng tao yan? Di ba? Paano pa maintindihan ng tao? At bakit po ba tayo gusto nating lumalim pa? Bakit nating gustong lumalim? Ayaw nating maging mababaw. Kasi po, ang mababaw, shallow is hollow. Pag sinabi pong hollow, wala pong laman at hindi matibay. Ano po yung hollow? Parang ampaw. Sa gitna, walang laman at wala itong tibay. Hindi pwedeng maging mababaw tayo. Amen ho ba? Kaya ang tanong, tayo ba'y lumalalim sa Panginoong Diyos? Are we getting deep? O yung buhay natin parang joke lang? Yung pagiging Kristiyano natin, joke lang sa iba kasi hindi nila nakikitang seryoso tayo, hindi nila nakikitang malalim tayo. Ang pagka-Kristiyano ba natin malalim? O parang joke lang na mababaw siya? Walang laman at mahina. Ngayong araw, pag-usapan natin, paano ba tayo lalalim sa Panginoong Diyos? Yan po ang pag-usapan natin. Tumayo po tayong lahat. At basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10, sabi po dyan, But as it is written, what no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Tuloy ho natin, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Lord, we thank you today. It's been a week for us, but today we are thanking you for giving us life, for giving us strength, for blessing us throughout the week. For Lord,
being with us, Lord God, always. Thank you, Lord. And today, we are opening our hearts to you. Speak to us, Lord, and bless us now, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Makaupo na po tayo. Alam niyo ho, importante po bilang Kristiyano, hindi tayo mababaw, kundi malalim ang pagka-Kristiyano natin. Amen ho ba doon? Bakit? Kasi gusto ni Lord maging malalim tayo bilang Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord malalim ka. Hindi ka mababaw na Kristiyano. And let me give you the verse that tells us that we need to be deep as Christians. Sabi po dyan, since you have accepted Jesus Christ as Lord, sino dito tinanggap mo na si Lord bilang Savior mo? Amen. Live in union with Him. Keep your roots deep in. Kailangan bumaon tayo, lumalim tayo sa Kanya. Yun ang sabi po, build your lives on Him and become stronger in your faith as you were taught and be filled with thanksgiving. Para pala tayo lalalim, mga kapatid, kailangan natuturuan tayo. Kailangan natuturuan ho tayo. Sabi po dyan, as you were taught. Ano po? Kailangan natuturuan ka para lumalim ka. At kailangan maging malalim tayo sa Panginoon. Ano ho ba ang palatandaan ng isang mababaw na Kristiyano? Na parang joke lang, mababaw. Ano ho palatandaan ng isang Kristiyanong mababaw? Una po, ang mababaw na Kristiyano, idadalhin ko po kayo dito sa Matthew chapter 13 verse 5 to 6. Ito po ay tungkol po sa parable of the sower. Sabi po dyan, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Mababaw lang yung lupa. But when the sun came up, the plants were scorched. Ano ba yung Tagalog ng scorch? Lalim naman kasi nito eh. Nainitan ng husto. Nainitan ng araw ng husto. And they withered. Ano sa Tagalog yung withered? Nalanta. Because they had no root. Mababaw lang sila. Minsan, ang pagkakristyano pala, parang dito sa parable of the sower, nahasikan tayo ng salita ng Diyos, pero mababaw lang ang pagkakatanim ng salita ng Diyos sa atin. Mababaw. Kaya nung umaraw, nainitan, nagkaroon ng suffering, nagkaroon ng trials, nagkaroon ng mga challenges, wala na. Bumigay na siya. So ano bang katangian ng isang mababaw na Kristiyano? Una, ang mababaw na Kristiyano, hindi siya fresh. Lingunin mo ang katabi mo kung fresh pa siya. Pastor, parang lumpia na itsura niya. Nawala na yung pagka-fresh. Hindi siya fresh. Bakit? Lanta na raw, madali raw malanta ang mababaw. Madaling malanta ang mababaw. Di niyo ba napapansin, minsan ang Kristiyano, umulan lang, hindi na sisimba. Bakit? Mababaw lang eh. Ay, umulan, next week na, naintindihan naman yan ni Lord. Diba? Umulan lang, ayaw mo na mag-church. Grabe ka naman. Diba? Madaling malanta ang mababaw. At bakit po madali? Kasi naarawan lang. Lanta na. Kasi ang mababaw ay sensitive ka ba? Kalabitin mo katabi mo, sensitive ka ba? Maraming tao, sensitive ho sila. Konting kibot, hindi lang napansin, nagdadamdam na. Di ba? Kinurek mo, mamaya nag-left the group na. Kayo ba yung mga nagle-left the group? Yeah. Bakit nawawala na lang sa grupo yun? Kasi nasaktan mo siya. Hindi mo naman ini-intensyon. Pero dahil mababaw lang siya, dahil makanti lang, nagdadamdam na. Di ba? Masaklap pa, nag-left the church pa nga eh. Di ba? Sensitive kasi. Hindi po pwede na tayo ay sensitive bilang Kristiyano. Pag malalim ka na, hindi ka na madaling masaktan. Tama po ba? Makapal na ang balat mo. Hindi ka na sensitive. Yun yung malalalim. Pero yung mababaw, sensitive lang ho sila. Ano ho? Tanong ko sa inyo, meron ba na malalim naman siya, pero mukhang lanta na? Meron kaya? Malalim naman, pero mukhang lanta na. Pwede kaya mangyari yun? Halimbawa, malalim naman ang pagmamahalan nyo dati, pero parang ngayon, parang lanta na eh. Yeah.
Meron bang malalim na nalalanta rin? Yan na lang, babaguhin ko na lang yung aking tanong. Meron bang malalim na nalalanta rin? Meron. Kasi merong taong nabe-burnout. Nabe-burnout sa relasyon, sa paglilingkod sa Diyos. Marami kasi silang ginagawa. In other words, marami silang responsibilidad. Kaya yung mga taong malalim, maraming responsibilidad po yan, marami ang iniintindi, ginagawa, minsan sila po yung nabe-burnout. Naka-experience na ba kayo ma-burnout? Yung nadidrain ka, maaring sa relasyon yan, sa trabaho mo, sa pagiging Kristiyano mo. Bagamat malalim ka, pero nakakaranas ka, nadidrain ka. Nabe-burnout ka, nalalanta ka. Now, ang tanong ganito, malalim ka naman, pero nakaka-experience ka nun. Ano ang gagawin mo kapag yung malalim na tao ay hindi na fresh? Maaari dati effective siya, ngayon hindi na siya effective kasi parang hindi na siya fresh. Yeah. Maaring dati mahal na mahal mo siya, pero ngayon hindi na masyado kasi hindi na siya fresh. Yeah. Anong gagawin mo sa hindi na fresh? Ganito po magdesisyon ng tao, bibigay ko po sa inyo. Paano magdesisyon ng tao pag meron ng hindi fresh? Anong inisip ng tao? Ano gagawin? Didiligan. Matalinong suggestion yun. Hindi, tama yun. Tama yun. Kasi ganito po, dalawa lang. Tama po yun, Brother Ruel. Tama yun. Kasi dalawa lang pwedeng gawin ng tao. Pwedeng palitan niya o i-refresh niya. Ang tao ganito, ay hindi na maganda, losyang napalitan ko na. Papalitan ko ng fresh. Ang tanong, bakit na losyang yan? Baka wala kang ginawa kung hindi utusan, alipinin, awayin, no? Huwag kang mag-isip na palitan. Isipin mo, ay, ba't ganyan na siya? Paano kaya siya marerefresh? I-refresh mo si Mrs. Paano? Bigyan mo ng pera. Ewan ko na, pag di na-refresh yan. Di ba? Honey, ano yan? Ito, bibigyan ka maraming pera. Wow, I'm so refreshed. Mari-refresh yan. Di ba? Siyempre, makakapagpaparlor yan. Mabibilig niya gusto niya, di ba? Makakapag-ayos siya ng sarili, di ba? Minsan, tayo po, ang iniisip natin, palitan na lang. Kahit sa ministry. Pag dati effective, ngayon hindi na effective, palitan na lang yan, may mas effective na eh. Hindi, i-refresh mo siya. Baka kasi kailangan niyang ma-refresh. Diba? Kaya dapat may times of refreshing. Kahit sa relasyon, kahit sa trabaho. Kahit sa trabaho mo, kung pagod ka na, hindi ka na fresh, kailangan ma-refresh ka. Tinan nyo, meron tayong 4-day na walang pasok. Para ma-refresh, di ba? Pagbalik mo, ayaw mo na tuloy pumasok. Ang haba na ng bakasyon eh. Hindi, dapat ma-refresh ka. Ganon din sa Panginoon, sa relasyon, sa trabaho, you need to be refreshed. So kahit yung malalim nalalanta rin, pero wag papalitan kasi dapat i-refresh lang sila. Amen po ba? Pangalawa, ang taong mababaw na Kristiyano, hindi sila fresh. Kasi konting mahirapan lang, maarawan, lanta na sila. Pangalawa, hindi sila nagbubunga. Kasi nga, paano magbubunga? Nalanta na. May nakita ba kayong lantang nagbunga? Wala. Hindi sila nagbubunga. Walang nagiging bunga sa kanila. Kasi mababaw po ang pagkakristyano. Ang mababaw na Kristiyano ay may maliit o minsan walang kontribusyon. Alam niyo po sa buhay na to, importante may contribution tayo. Amen po ba? May nagsabing isang tao, sabi niya, we should be ashamed to die until we have made some major contribution to mankind. Mahiya raw tayong mamatay nang hindi man lang tayo nag-contribute sa mundong ibabaw. Kaya ang tanong ko sa iyo, anong contribution mo? Ang matured na tao, ang malalim na tao, nagko-contribute sila. San man sila malagay, sa bahay man nila yan, nagko-contribute siya. Sa simbahan man yan, nagko-contribute siya. Saan mang lugar, may contribution siya. Kahit sa ating lipunan, may contribution siya. So ang tanong, kung malalim ba tayo, anong contribution natin? Sabi niya, mahihiya tayong mamatay nang walang kinontribute sa mundong ito. Ibig sabihin, nabuhay lang tayo para sa ating sariling kapakanan. What is your contribution? Sige, kalabitin mo ulit yung katabi mo. Anong contribution mo? Kakain tayo mamaya. Ako ang bahalang umubos ng pagkain. Yun ang contribution. Para wala ka ng isyaron. Anong contribution mo? Alam niyo po, kanina may pinalabas po dyan na video. And let me just inform everyone that
we are opening a service at Robinsons by October 6. So kung alam mo na ang simbahan, may galaw na ganyan, alam mong simbahan, nag-a-upgrade, nag-e-expand, kaya po ngayon meron po tayong mga sound system demo, courtesy of JB Music. Salamat po sa JB Music. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Because we will be expanding, ano po. Ang tanong, ano contribution mo dyan? We need people that would commit, ano po, to attend there regularly. May worker na po. Okay na po. Yung a-attend na lang po at saka mag-i-invite ng mga tao doon para po lumawak pa po ang COGLP. Ano ho. Pero anong contribution mo? Diba? Saan ka man nandoon? What is your contribution? At isa pa po, baka mangyayari, ano ho, okay, pwede na ako minsan pag naisipan ko sa Robinson, doon ako. Minsan pag naisipan ko sa LP, dito ako. Naku, pambihira. We need committed people that would attend there. Ito, okay na po ito eh. Yung doon, kailangan pong may mag-alaga. At naniniwala po ako, pag nagbukas tayo doon, maraming taong taga ron ang magsisimba sa COGLP. Naniniwala ako. And we want them to experience worship na talagang mabibless ho sila. Amen ho ba doon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag naging church hopper tayo mga kapatid, alam nyo, church hopper, tsaka mga butterfly Christians, they do not know what contribution is all about. Pag nasimsim na nila ang sarap at ganda ng simbahan at mukhang lanta na ang simbahan sa paningin at panlasa nila, lalayasan nila ang simbahan nang hindi sila nagko-contribute. Pero yung taong malalim na sa Panginoon, they would know they have a part in every vision that the church has. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may bahagi ka doon. No? Hindi pwedeng nag-a-absorb lang tayo, ng magbe-benefit tayo, tapos tayo, pag mag-give out na tayo, we don't care. Ano po? Ito po ugali ng mga butterfly at church hoppers na Christian. Pangalawa, wala pong change. Wala nang kontribusyon, wala pang change sa buhay niya. Yun ang bunga eh. Ang bunga po ng paglalim natin sa Panginoon, nagko-contribute ka. Pangalawa, may nababago sa'yo. Ang tanong, may nababago ba sa'yo? May pagbabago ba? And we need to be honest. Sometimes we want others to change, not ourselves. Just yesterday, kagabi po kaming anak ko, kapatid ko, maliit lang pamilya namin. May isa lang akong kapatid, may isa akong anak, may isa akong asawa. Siyempre, dalawa na anak ko, pati si Tana. Pero ganoon lang kami kaliit. And sometimes, sabi ko, we're just a small family, but we seem to be broken. Sabi ko, ba't ganito tayo? Nagkakape kami, nag-open kami ng mga, binago na rin ng Diyos sa amin, sa mga ugali namin. And sometimes, you just need to admit na, siguro hindi siya dapat na magbago. Ako. Sino dito willing magbago? Amen. Alam niyo ba't mahirap? Gusto natin sila ang magbago, tayo hindi. Di ba? And we are honest to each other kagabi. Gabi na kami umuwi. Pero masaya ako kasi naging tapat kami sa isa't isa na, anak ko, kapatid ko, tatay ako, kuya ako, pambihira. Nakikita ko rin yung mga babaguhin sa akin. And yun yung magiging bunga dapat eh. Di po ba? Yun yung magiging bunga natin. Yung pagbabago at kontribusyon natin saan man tayo nandoon. Ang mababaw na Kristiyano, ang hirap-hirap magbago. Kailangan baguhin. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na, kuya. You need to change. That is the result of being deep in the Lord. At meron pong tatlong kapamaraanan tayo lumalalim. May 3 ways tayo lumalalim. At alam niyo, minsan ganito po, tayo po ay lumalalim nang wala tayong kamalay-malay. We are drifting. Wala tayong kamalay-malay. We are just drifting. Tayo po ay inaanod na wala tayong kamalay-malay. Inaanod ka na ng depresyon, ng kalungkutan. Inaanod ka na ng galit, ng utang. Wala kang kamalay-malay. Ang pinakamahirap na paraan ng
punta sa malalim ito kasi wala kang awareness. Hindi ka aware, nababaon ka na sa utang, nababaon ka na sa galit, nababaon ka na sa anxiety, nababaon ka na sa depression, wala kang kamalay-malay. You just realize later on that you are already in the deep. At ang hirap bumalik sa pampang. Di ba? Naranasan nyo na ba, nag-beach kayo, sumakay kayo sa salbabida, nag-enjoy ka, nakatihaya kang ganon, hindi ka naman nag-iisip na lumayo, pero kamukat-mukat mo, nasa laot ka na. Parang ganito minsan ang buhay ng tao. Wala siyang kamalay-malay, inaanod na siya. At ito yung pinakamasaklap na paraan ng paglalim. Kasi dadalhin ka nito sa kapahamakan. Ano po? Meron naman, they are so driven. Sila po ay sobrang gigil na gigil. Ano? Gigil na gigil silang lumalim pa. At siguro, sa personal, baka gustong-gusto, gigil na gigil akong yumaman. Kahit sino, sasagasaan ko eh. Yumaman lang ako eh. Di ba may ganun eh? You don't care who gets hurt because you're so driven. Ano? Lalalim ako sa Panginoon kahit anong mangyari. No? Buti nga kung lalalim sa Panginoon eh. Di ba? May gusto lang talagang patunayan pala sa buhay na to. Di ba? Kung kayo nagkaganyan, magkakaganyan, no, higit pa. You're so driven and then you hurt people. Di ba? Minsan ikaw na ang naaaksidente dahil sobra kang driven sa pangarap mo, sa kung ano man na ikaw ay naglanais pang lumalim pa doon. Ano ho? Pero ito pong pinakamaganda. Andiyan pa ho ba kayo? Ito pong pinakamaganda, yung you are directed. You are directed. Ikaw ay ginagabayan. Sa buhay na to, naisip ko, kailangan may gumagabay sa atin. At ang pinakamagandang gumabay sa atin, yung Espiritu ng Diyos, ang Panginoong Diyos mismo. Tingnan niyo po dun sa verse natin. Sabi po dyan, but as it is written, what no eye has seen, no ear heard, nor heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through yung mga nire-reveal sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu yun ng Diyos. So hindi po tayo lalalim nang hindi tayo gagabayan ng Diyos. Mahirap po. Kasi marami na pong naghangad na lumalim, pero lumalim lang sila at ikinapahamak nila. Kailangan directed tayo o ginagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi maraming gumusto ng malalim, nalunod lang sila doon at napahamak. Marami po. We need to be directed by the Spirit of God. Pag walang gabay ng Diyos, ikakapahamak mo. Amen ho ba doon? Tingnan niyo po yung, ang halimbawa ko dito, yung mayroong mga bilyonaryo na naghangad, pumunta sa malalim na, ewan ko, pag wala ka na talaga magawa sa pera mo eh. Diba? Nagbayad ng milyon-milyon na dolyar para masilip lang nila sa ilalim ng dagat yung Titanic wreck. Yung wreck ng Titanic. But this endangered their lives. Bakit po? Pambihira. Ang gumagabay lang sa kanila yung isang tao doon na may maliit lang silang capsule na nakaupo lang sila doon, tapos may joystick ng PlayStation siguro yun, tapos yung gabay nila sa taas na barko, all of a sudden, nawala na ng connection sila. And then, nabalitaan na lang po sila, they all died, they all perished in the deep. Why they imploded? Pag sinabing implode, ang explode pa ganon. Ang implode, they were crushed. They were crushed in the deep. Ano? They were crushed. Maraming napapahamak na nagpupunta sa malalim kasi walang tamang gabay. At sa buhay natin, napapahamak ang tao. Gusto niyang lumalim pero walang gabay ng Diyos, napapahamak lang sila. Ano? At minsan, iniisip natin, Pastor, malalim na talaga ako, Pastor eh. Kung pag-uusapan lang natin yung lalim, malalim na ako, Pastor. Tingnan mo naman sa itsura ko, hindi pa ba ako malalim? Yeah, Pastor, sa pagiging seryoso kong ito at konserbatibo, tingnan niyo yung itsura niyan. Di ba mukhang malalim yung mama na yan? Hindi yan tatawa, hindi yan masyado. Minsan may misconception tayo, pag hindi masyadong nagsasalita, malalim siya. Uy, malalim yan, hindi yan masyadong nagsasalita. At saka, napaka-conservative niyan, ang lalim niyan. So, yung nagsasalita lagi, mababaw yun. Yung laging nagtatatawa dyan, mababaw yun. Yung mga konserbatibo, yeah, yung laging nananaway pag nagkakasayaan, shh, magagalit si Lord. Yeah?
Bakit hindi ba gusto ni Lord maging masaya tayo? Tingnan niyo po gusto ni Lord masaya ka. Huwag ka lang magkakasala. Kasi kapag ang kaligayahan mo ay kasalanan, hindi kinalulugdan ng Diyos yun. Pero mas masaya si Lord kung masaya ka. Sa mga simpleng bagay, maging masaya ka. Di ba sabi nga sa Bible, the joy of the Lord is my strength. Rejoice in the Lord always. And again, I say, tapos nagtatawanan lang kayo, nagjo-joke ng corny yung kasama mo. Bawal na. Bawal ang corny ng joke mo eh. Hindi ka nakakatawa. Ang hirap patawanin ng seryoso. Yeah? Maging masaya ka. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka. Tapos yung kailangan, hindi ka, yung pagkonserbatibo, dapat, yun ang mga talagang, malalalim sa Panginoon, yung mga conservative. Diba? Itsura pa lang. Tinan niyo itsura ko mukhang conservative. Parang ako si Victor Wood. Pag natawa ka, huli ko na edad mo. Kasi tinanong ko yung mga bata, kilala niyo si Victor Wood? Sino po yun? Alam mo na edad mo. Pag tumawa ka kay Victor Wood, alam ko na edad mo. Ha? Dito ako masaya eh. Di ba? Masaya ako dito. Wala tayong magagawa doon. Di ba? Maging masaya tayo. Huwag lang tayo gumawa ng kasalanan. Amen ho ba doon? Minsan inisip natin, malalim na ako kasi matagal na ako sa church. Alam mo pa, pastor, wala ka pa sa church, nandito na ako sa church. Di ikaw na. Di ba? Di sana ikaw na yung naging pastor dito. Di sige, patagalan pala tayo. Wala sa patagalan na pagiging Kristiyano. Marami akong alam matagal na kay Lord, pero wala naman, di naman nag-grow. Di mo mapakinabangan sa church, walang contribution, wala na bago sa buhay niya. Yung silya niya, siya na umupo doon for life. Di ba? Wala si bro. Alam mo na pag wala si bro eh. Kasi yung silya niya, ay wala si bro. Wala, natatakot din yung ibang umupo doon. Awayin ka ni bro, kanya yan. Di ba? Hindi porke matagal ka na, malalim ka na. Patutunayan ko sa inyo, biblical. Sabi sa Bible, ang nauuna ay nahuhuli, ang nahuhuli ay nauuna. So, hindi patagalan. May nahuhuli na nauuna. Pero may nauunang nahuli. Nalito na kayo, no? No? Hindi patagalan sa Bible eh. Ang nauuna ay nahuhuli, ang nahuhuli nauuna. Hindi patagalan sa Bible. O baka, kasi nagtuturo na yan, malalim na yan, pastor. Malalim, nagtuturo na yan eh. Di ka sure. Di lahat na nagtuturo, malalim. Di mo alam ang buhay niya. Ang susukatin ni Lord, hindi yung kakayanan eh. Kung paano siya nabubuhay. Kakayanan, maraming may kakayanan. Maniwala kayo. Marami pa magaling mag-preach sa akin. Marami pa. Pero ang sinusukat ng Diyos yan, paano ka nabubuhay? Hindi dahil sa kakayanan mong magturo. Hindi ka sure. Hindi porke nagtuturo na, malalim na yan. No? So paano ba? Saan ba ako dapat lumalim, pastor? Saan ba ako dapat lalalim, pastor? Dalawang bagay lang ho. Una ho, dapat lumalim ka sa karunungan. You need to be deep in wisdom. So, binasa natin verse 9 and 10, babasahin po natin yung prior verses to that, yung earlier verses. Sabi po dyan, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. We do. So sabi niya, ako, kinakausap ko kayo, hindi sa wisdom ng tao, kundi nagde-demonstrate ako ng power. Kasi yung mababaw, power na lagi ang gusto nila, power. Pero sabi niya, sa matured, we do however, sa mas malalim, speak a message of, sabi natin lakas, wisdom. Wisdom among the mature. Ang usapan sa mababaw, power. Ang usapan sa malalim, wisdom. Wisdom. Importante mag-grow tayo sa wisdom. Kailangan magkaroon tayo ng wisdom. Bakit po? Ang wisdom ay mas malalim kasi po, wisdom is deep because you want to understand what God wants. Gusto mong maunawaan ang gusto ng Diyos. Gusto mong magawa ang gusto ng Diyos. Yun yung wisdom. Ano po? Wisdom is deeper because you want to know what God wants. Gusto mong malaman ano gusto ng Diyos. Hindi mo lang gustong malaman kung anong magagawa ng Diyos sa iyo. Gusto mong malaman kung ano ang gagawin mo para sa Diyos. Nasusundan niyo ba ako?
Sa power, ganito. Lord, ano magagawa mo sa akin? Patunayan mo ng power mo. Paranas mo yung power mo. Yung magagawa ng Diyos sa'yo. Sa wisdom, ganito. Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Yun yung wisdom. Mas malalim ang wisdom. Ano po? Because you want to understand what God wants. And wisdom is a deeper kind of power. Kung gusto mo ng power, ito ang mas malalim na klase ng power. Wisdom. Wisdom. At bibigyan ko po kayo ng biblical verse para po dyan, na malalim na kapangyarihan ang wisdom. Tingnan niyo po sa kwento ni Lord Jesus sa parable of the wise, yung storya ng wise man, nagturo po siya. Sabi po niya, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like ang may wisdom daw ganito, nakikinig ng salita ng Diyos, pinapamuhay niya yung salita ng Diyos. That is a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. So ang tao raw na may wisdom, pinakikinggan niya ang salita ng Diyos kasi doon nanggagaling ang karunungan at pinapamuhay niya to. At dahil doon, nagiging matatag siya. Sino dito gusto maging matatag? Na kahit dumating ang mga bibigat na pagsubok, nagiging matatag siya kasi ipinapamuhay niya yung salita ng Diyos. Yun yung wisdom Kaya may power Mas matindi, mas malalim siya. In other words, may pundasyon siya. At alam niyo po, merong verses na mahirap i-interpret prior to this verse. Bago po itong verse na to, merong verse 21 to 23, napakahirap interpret nun. At para ma-interpret mo lang yon, kailangan mo itong dalawang verse na to. Para ma-interpret mo yon, kailangan mo itong dalawang verse na to. Kasi mabigat parang mabigat yung salita ni Lord doon. So tingnan natin para ma-interpret natin. Sabi po dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit. Yun lang gumagawa sa kalooban ng aking Ama. Napakabigat nun. At magsasabi ang mga tao, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Hindi ba, Lord, nangaral kami ng iyong salita? Sa pangalan mo, nangaral kami. Nagpipreach kami, Lord. Hindi pa ba kami pasok dyan? And in your name, drive out. Lord, nagpalayas ako ng demonyo sa pangalan mo Yung mga demonyo, power. Di ba? Power. Lord, nagpipreach ako, nangangaral ako, Lord. Lord, di ba? Nagpapalayas ako ng demonyo, power. And in your name, perform many power, himala. Marami akong ginawang himala sa pangalan mo, Lord. Bakit hindi mo ako papasukin sa langit? Ano sagot ng Diyos? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. At kwinento na niya yung nagtatayo ng bahay. Hindi kayo nagtatayo ng bahay na may karunungan. Hindi nyo pinakikinggan at sinusunod ang salita ko. Yun na yung interpretation dito. Mas malalim na kapangyarihan ang karunungan. Mga kapatid, sasabihin mo sa akin, wow, nakakamangha naman yung power, nagpapalayas ng demonyo. Mas nakakamangha yung nabubuhay sa salita ng Diyos. Yeah. Yun ang kilala ni Lord. Yeah. And beware. Mag-iingat po tayo kasi wisdom can turn into knowledge. Akala mo wisdom na, knowledge lang pala. Marami po kasing tao nag-focus sa katalinuhan, napahamak. Naging malalim sa katalinuhan lang, hindi sa karunungan. Magbibigay po ako ng mga halimbawa na very controversial. Pupunta po tayo sa controversial ngayon. Kasi po, gusto ko maintindihan natin ang kaibahan ng wisdom at knowledge. At marami pong napahamak, gusto nilang lumalim sa kaalaman at parang hindi pa sila nasiyahan sa kaalaman nila, napahamak lang sila. Mayroon po kayo ng halimbawa. Dito po sa Las Piñas, may nagtuturo po ng ganito.
Baka kilala niyo siya, baka sana galing kayo doon at wala na kayo doon. Sabi po niya, is the Bible the Word of God? Ang sagot po niya, no. Ang Bible ba salita ng Diyos? Sabi niya, hindi. Tsan-tsananan, hindi, sabi niya. Now, kung hindi salita ng Diyos ang Bible, ano pag-uusapan natin? Anong pagbabasihan natin ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos? Anong opisyal na pwede nating panghawakan na dito ko makikilala ang Diyos, dito ko malalaman ang tungkol sa Diyos, at ito yung magiging faith ko? Wala, kundi sa Bible eh. Pero para sabihin mo na ang Bible ay hindi salita ng Diyos, kapahamakan tayo, mga kapatid. Kasi yan lang yung pinaka-manual at mapang iniwan ng Diyos sa atin. Oo, sinulat ng tao yan, pero kailangan mo panampalatayatan ng Diyos na ginabayan niya ng kanyang espiritu. Tulad ng sinasabi ko kanina, ang mga taong sumulat niyan para maiparating sa iyo at sa akin ang gusto ng Diyos. Nakakatakot tong simbahan na to. Ngayon, meron po tayong kilalang preacher ngayon na napaka-controversial po ng turo niya. Ito pong preaching niya na to ay pinanood ko ng buong buo kasi tinatanong ko ng anak ko, ano masasabi mo? Wala, ano lang yan. Never mind that. Kasi favorite ko to eh. Isa to sa gusto kong preacher kasi napaka-practical niya. Napakahusay. Relatable. Kaya lang nung pinakinggan ko yung sermon, sabi ko, pambihira. Mukhang merong ibang doctrine. Sana hindi na niya ituro ulit kasi pag tinuro niya pa uli yun, nakakatakot po kasi ang turo ay si Jesus ang liwanag, si Yahweh ang dilim. Yeah. Si Jesus ang mabuting Diyos, si Yahweh ang masamang Diyos. Yeah, ganon. At kasi meron pang mas mataas na Diyos, the Most High God, si El Elyon, na hindi natin lahat kilala kasi si Yahweh ang sinasamba natin. We believe in the Trinity, si Yahweh, si Jesus, at ang Banal na Espiritu. Nakakatakot kasi meron palang mas mataas pang Diyos na hindi ko nalalaman all throughout my life. Di ba? Ang bihira. Huwag po kayo ma-offend sinasabi ko. At yung famous Christian station, wala na po siya dun. Aksidente ba yon? Tingin ko, nagkaintindihan na sila. Magkaiba tayo ng paniniwala. But being practical, wow, ang galing nito. But doctrinal, there is an error, I think. Needs to be confirmed. Yan ang problema. Yung wisdom, nagiging knowledge na lang. Yeah. Bihira. Saan mo naman napulot yan, kuya? Favorite pa naman kita. Favorite pa naman kita. Being deep is, in only one aspect, makes you extreme. Kung puro karunungan, walang kapangyarihan, puro kaalaman, walang kapangyarihan, at wala yung pangatlong sasabihin ko, yung susunod kong sasabihin, nag-e-extreme po tayo. At ito ang pangalawang dapat maging malalim tayo. Una, sa karunungan, paano natin i-apply ang salita ng Diyos. Pangalawa, sa pagmamahal. Napaka-basic, pero ito yung mahalaga, pagmamahal. Ano po sabi diyan? But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Tanong, mahal mo ba ang Diyos? Tanong ko kayo, mahal mo ba ang Diyos? Pangalawang tanong, gaano kalalim ang pagmamahal mo sa Kanya? Baka pwedeng mahal mo nga pero mababaw lang. Gaano mo kamahal ang Diyos? Prepared for those who love Him. Kung magpapakalalim tayo, mga kapatid, magpakalalim tayo sa pagmamahal sa Diyos. At pag sinabi kong pagmamahal sa Diyos, kasama na pong pagmamahal mo sa kapwa mo dyan. Hindi mo pwedeng i-separate yun. Amen ho ba? Alam niyo po, ang church ng Corinth, kung saan galing itong pinag-uusapan natin, they misunderstood what being deep is all about. Di nila naintindihan ang pagiging malalim. Akala nila pagiging malalim, pag may kapangyarihan ka, pag may karunungan ka, malalim ka na. Hindi po. Nakalimutan nila itong love. Kaya yung chapter 12 at 14 talks about supernatural gifts, pero yung gitna, yung chapter 13, he talks about love. Yung author ng
1 Corinthians. Bakit po sinabi kong ganito? Hindi nila naunawaan. Bakit? Sa church nila, may wisdom, may power, pero walang love. At ang naging bunga, may division sa kanila. Sa kanilang church sa Corinth, ganito. Ako kay Paul. Si Paul ang leader ko. Ako kay Apollos. Ako kay Cephas. Ako kay Christ. Mas magaling si Christ. Kay Christ ako. Nakaka-divide sila. Nagugrupo-grupo sila. At may division sa kanila. Nagkakaaway-away sila. Kasi meron sila, ayoko kay Pastor Edwin. Gusto ko kay Pastor ganito. Ayoko nga kay Pastor ganito. Gusto ko kay Pastor Edwin. Bakit ganun tayo? Sabihin ko po sa inyo, kung sino patayuin dito ng Diyos, pakinggan nyo. Pag nagturo na ng mali yan, huwag nyo siyang pakinggan. Kahit ako pa yon. Amen po ba? Pag nagturo ng mali yan, kahit ako pa yon, huwag nyo akong pakinggan. Amen po ba doon? Pero para magdidivision, dahil ako gusto ko si gantong leader, ako ayoko dyan. Ang babaw naman natin. Yeah, ang babaw naman natin. Merong depravity. Sa church ng Corinth, meron pong immorality. Yung stepmother niya, kinakarelasyon niya. Stepmother niya, kinakarelasyon niya. Meron din dyan sa Corinth, may immorality. Meron ding demandahan dyan. Magkakapatid sa Panginoon, nagdedemandahan. Meron ding idolatry. Merong sexual immorality with prostitutes. Pambihira, ang gulo nito. Napaka-immoral eh. Pero may power, may wisdom. Diya? Wala. Hindi nila alam anong malalim. At merong disorder. Sa kanilang church, marami pong nag-speaking in tongues, yung different language. At dahil doon, ang gulo-gulo na nila. Ang gulo-gulo nila. Sabi ni Paul, nung sumulat, huwag niyo ipagbawal yung speaking in tongues, pero gawin niyo ng maayos kasi our God is a God of order. Ang Diyos natin, Diyos na may... Gusto niyo ba papasok ang unbeliever sa church? Naguguluhan sa kaguluhan niyo? Yeah? Paano maniniwala sa Diyos yan? Di ba? There is a disorder. Why? They have forgotten how to be deep in love. Nagko-communion sila, iniiwan nila yung iba. Lalo na yung walang pagkain kasi noon may kainan ng communion eh. Pinapabayaan nila yung walang dalang pagkain. Parang pot bless. Yaman na yan. Yeah. Tayo dito. Grupo-grupo kasi sila eh. Hindi natutuwa ang Diyos eh kasi wala yung love. Kaya sabi sa book na yan din, sa Corinthians, sabi doon, if I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Kung nakakapagsalita ako ng lingwahe ng anghel at iba-ibang lingwahe sa mundong ito, pero wala akong pag-ibig, nag-iingay lang ako na parang cymbals, masakit sa tenga. Masakit lang ako sa tenga. If I have the gift of prophecy and understand all the mysteries and all knowledge, may wisdom ako. Alam ko ang salita ng Diyos. Alam ko yung interpret ang malalalim. And if I have all faith, so I could remove mountains. Sobra ang faith ko kay God. Kaya kong utusan ang bundok na lumipat. And have not love, I am? Wala pala ako. Kung wala akong love. If I give all my goods to feed the poor, may kawang gawa ka. Lahat ng goods mo, ibibigay mo sa mahirap. If I give my body to be burned, inalay mo pa yung katawan mo, sinunog. Alang-alang sa iba. If and have not love, it profits me nothing. Sinasabi dito ni Paul, sa pagmamahal kayo lumalim. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, dito kayo magpakalalim kasi pag ito ang nawala, yung ginagawa nyo, baliwala. Walang kabuluhan, sabi dyan. At may kaguluhan kapag nawawala ang love. Di ba kahit sa relasyon lang na mag-asawa, ba't magulo mag-asawa? Kasi nawawala yung love eh. Sana po, lalalim pa yung pagmamahal natin sa isa't isa. Tama po ba? Ang nangyayari, lanta na nga, wala pang love. Nag-iiwanan na. Kung hindi man mag-iwan na, nagkakagulo sila. No? Importanteng lumalim tayo sa pag-ibig. Importante po. At pag doon ka lumalim, you can never go wrong. Hindi ka magkakamali pag sa pagmamahal ka lumalim. Lalo mong minahal ang magulang mo, hindi ka magkakamali. Minahal mo ang Diyos at ang kapwa mo. Yeah, hindi ka magkakamali. Bakit mo ginagawa yun? Kasi mahal mo ang Diyos. Nagsisimba ka rito, hindi ka pinilit. Tama po ba? Masaya kang pupunta sa church. Bakit? Mahal mo si Lord.
Magbibigay ka sa gawain niya, hindi ka nabibigatan, hindi sumasama loob mo. Bakit? Yung binibigyan mo, mahal mo. Tama po ba? Nagpapatawad ka ng kapwa mo, hindi dahil sa mahal mo siya talaga. Nagagawa mo na lang siyang mahalin kasi mahal mo ang Diyos. Doon ka malalim eh. Lord, di ko talaga yan mahal, Lord eh. Pero dahil mahal kita, Lord, gagawin ko na ring mahalin siya. Dahil sa iyo, Panginoon. Kung doon ka na malalim, kapatid, natutuwa ang Diyos. Nalulugod ang Diyos. At hindi ka magkakamali. Hindi mo panghinayangang mahalin ang Diyos. Di ba minsan sa ating buhay, sino dito, honestly, meron ka na bang minahal na nagkamali ka, minahal mo siya? Huwag na po magtaas ng kamay. Alam ko na marami ng victims of love. Maraming victims of love. Di ba minahal mo tapos sinaktan ka lang? Minahal mo, niloko ka? Nagkamali ka lang minahal eh. Pero pag minahal mo ang Diyos, hindi ka magkakamali. Tamang-tama yung ginawa mo. You can never go wrong in loving God. Amen po ba? At paano ko ba mamahalin ang Diyos? Simple lang, if you love me, you will obey my commandments. Na nagtataka ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit pagmamahal pero kailangan sumunod? Di ba parang persahan to? Hindi ba naisip yun? Bakit may utos? Dapat mahal eh, hindi utos eh. Bakit may utos? So parang kailangan sundin kita kasi mahal kita. Pero susundin. Inuutos. Alam niyo, ganito ko po naintindihan yan. Gusto niyo pong... Ganito ko po naintindihan, sinishare ko lang paano ko to naintindihan. Naintindihan ko yung pagmamahala natin sa Diyos ay iba sa pagmamahala natin sa kapwa natin. Kaya niya sinasabing sundin mo ang utos ko kasi iba yung relasyon na meron ka sa Kanya. Dinidifferentiate lang ng Diyos dito na hindi ako katulad ng tao. Dinidifferentiate niya yung kaibahan niya. Ito ang relasyon niyo sa akin. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang inuutos ko. Sa tao, iba eh. Hindi pwedeng, honey, kung mahal mo ako, susundin mo inuutos ko ha. O sige, maglaba ka na. Mamlansya ka mamaya. Ipaghain mo kami ng pagkain. Susundin mo ha. Hindi ganun sa tao eh. Iba siya. Nilalagay lang niya na He is in authority over us. Sa relasyon na to. Sapagkat siya'y Diyos, hindi siya tao. Tama po ba? Sino dito handang sundin ang mga utos ng Diyos? Kasi mahal mo siya. Kasi mahal mo siya. At pag minahal mo ba ang Diyos, nakakapanghinayang ba? May mapapala ba ako pag minahal ko ng malalim ang Diyos? May mapapala ka ba? Definitely. Ano pong sabi dyan? God will reward you for loving Him deeply. Pag minahal mo siya ng malalim, ano po sabi dyan? But as it is written, pinasulat pa ng Diyos. What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagine. Wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, o pusong naka-imagine. What God has prepared for those who may inihandang maganda ang Diyos sa iyo na hindi mo pa nga naisip, nakita, o na-imagine. May blessing si Lord sa taong nagmamahal sa Kanya. Kaya hindi sayang ang mahalin ang Diyos ng malalim. Amen po ba? Kaya tanong ko sa iyo, mahal mo ba ang Lord? Gaano kalalim? How deep is, parang kanta to, no? Ng Bee Gees. Pumunta na naman tayo sa suot ko, parang Bee Gees. Yeah. How deep is your love? Yeah. Gaano kalalim ang pagmamahal mo sa Diyos? Mababaw lang ba? Parang joke? Yeah. Maraming tao pipiliin, and I'm about to end this message. Maraming pipiliin, Pastor, sa mababaw na lang ako. Pabayaan mo na ako dito. Mahal ko naman si Lord eh. Tsaka may konti na rin naman akong alam sa Bible. Okay na yan, Pastor. Tayo ko na lang kunin ako ni Lord one day. Pero okay na ako sa mababaw kasi nag-e-enjoy naman ako dito eh. Tsaka pag nasa mababaw ako, Pastor, wala namang masyadong effort. Mas gusto ko na yung hindi ako nagagambala, hindi ako
okay lang sa gusto ko, on my own terms, less effort ako, okay na ako dyan, Pastor. Huwag na tayo mag-usap ng malalim pa tungkol sa karunungan sa Diyos at pagmamahal sa Diyos. Okay na ako dito. Tsaka Pastor, di ba, pag nasa mababaw, hindi delikado. Hindi ako malulunod. Hindi ako mapapapunta sa hindi ako marunong lumangoy eh. Paano? Dito lang ako sa mababaw. Okay na ako, kayo na lang dyan. Tanong ko sa inyo, meron din bang nalulunod sa mababaw? Talaga? May nabalitaan na kayo? Meron din bang nalulunod sa mababaw? Sa malalim, alam natin may nalulunod eh. Sa mababaw kaya may nalulunod din? Alam niyo po, statistics shows that approximately 140,000 deaths annually to drowning worldwide. Sa buong mundo, kada taon, 140,000 ang nalulunod na mamatay. 140,000. And 20% of it drowns in the shallow. Nalulunod sa mababaw. Mababaw, kaya niya tumayo, sisisid siyang ganon, magba-blackout siya. Ang tawag po doon, shallow water blackout. Kung akala mo hindi ka mapapahamak sa mababaw, maraming napapahamak dyan. Kaya huwag mong piliing maging mababaw. Piliin mong lumalim ka sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Piliin mo yon. At saan ka lalalim? Lalalim ka sa karunungan, pagkakaalam ng salita niya. Magbubukas tayo, sila Brother Ronnie, magbubukas ng CLDP. Mag-enroll po kayo. Give time to know the Word of God. Give time to know the Word of God. Alamin mo salita niya and you will know Him and I pray you would be able to apply it in your life. Pangalawa, mahalin mo ang Panginoong Diyos. Diyan ka lumalim. Maganda yan. Diyan ka lumalim. Tumayo po tayong lahat. Sige pa, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Worship you, God. And right now, I'm inviting everyone to lift those hands as we welcome His presence and His love for us. Come on, can you just lift those hands as we worship Him today? Hallelujah. We worship you, God. And fill this place. And fill this place with your presence, God, as we sing. Hallelujah. Lord, we praise you, God. Let this be our worship to Him. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Come on, we sing it out. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflowing. Come on, sing it out. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Come on, we sing it once again to God. We sing. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Hallelujah. Kung ikaw yung tao na yun, gusto mo pang lumalim sa Panginoong Diyos, mas makilala siya, mabuhay sa Kanyang salita at mahalin siya ng malalim pa, pwede mo bang taas ang kamay mo? Before this service ends, we want to make a commitment to the Lord. Lord, gusto kong lumalim pa ang pagmamahal ko sa iyo. Ayoko manatiling mababaw, Panginoon.
At gusto ko pa kitang makilala at masunod ko ang iyong salita, Panginoon. Lord, we thank you today for your word for us. We thank you na, Lord, kami dinadala mo sa mas malalim na pagkakilala sa iyo at pamumuhay. Tunay po, Panginoon, kapag kami malalim, Panginoong Diyos, kami po yung nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Nagkakaroon kami ng kontribusyon saan man kami nandoon. At Lord, nagiging mas makabuluhan ang aming pagiging Kristiyano. And Lord, today as we lift our hands to you, we pray that we would grow deeper in wisdom and deeper in loving you, Lord God. Panginoon, hayaan niyo po mag-grow ang aming heart and our mind, Lord, and our life, Lord, in knowing you more, in loving you more, O God. Panginoon, bless those hands that are lifted up today. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. At sino man sa umagang ito, meron pong problema, pagsubok na kinakaharap, Panginoon, iniwala kami makapangyarihan ka. Kaya mo maghimala. Kaya mong gumawa ng kamanghamanghang bagay at magbigay solusyon sa aming mga problema. Lord, huwag mong hayaang matapos ang service na to na ganun pa rin ang aming kalagayan. Hinihiling namin na kumilos ka sa aming buhay. And Lord, today, as we lift our hands, I declare your blessing upon your people, Lord God. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. At sa araw na to, masaya kami. Pinuno mo uli kami ng inyong salita. Pinagpala ang aming buhay. At Lord, maraming salamat sa linggong darating. Bless your people now, Lord. We honor you and worship you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen.